guys! Today, let's try Nichido. Diba nagsabi ako sa inyo, nagagawa ko na one brand makeup tutorial and review na rin ng Nichido products. So, I have mula sa foundation hanggang sa lipstick, lahat Nichido yung gagamitin ko. Kati ng ilong ko. May mga products dito na nasubukan ko na, pero hayaan nyo, sasabihin ko pa rin sa inyo yung thoughts ko. Of course, habang ina-apply ko, ito, kagaya nito, yung Nichido Perfect Skin. First time ko tong gagamitin. So, eto muna yung unahin natin. Nichido Perfect Skin Stick Foundation. Ang shade na nakuha ko is Buff. This is 268 pesos. Pag nakalimutan ko sabihin yung presyo, guys, check out the description box. Yung nasa baba nitong video na to. Parang gusto ko siyang gamitan ng... Mali nga dapat hindi na ako bumili ng sponge. Kaso gusto ko rin na masubukan yung sponge nila. Pero yung kinuha kong foundation, originally dapat bibilin ko yung liquid foundation. Kaso hindi ko type yung shade. Basahin ko muna to guys ha. Presyo nito 250 pesos. Actually, hindi nga ako sure kung dapat siyang basain pag stick foundation. Kasi never ko pang na-try na mag-apply ng stick foundation tapos basa yung sponge. Pero let's see. Hindi pala siya nag-expand. Ina-expect ko mag-expand siya. Hindi siya nag-expand. Wala siyang amoy sa kanya. You know what? Parang walang napupunta sa face ko na kukuha ng sponge. Try ko yung fingertips. Ang maganda kasi yung Nichido na BB, yung everyday BB cream. Kaso nagawan ko na kasi ng review yun Pag hindi nyo pa napapanood yun guys, ilalagay ko na lang yung link sa description box or sa card dito sa taas. Yun maganda yun. Okay siya sa oily skin and mas maganda yung coverage niya kaysa dun sa foundation. Yung foundation kasi nila, yung liquid, parang nung nag-swatch ako, parang walang coverage baka manghinayang ako pag binili ko. So hindi ko na kinuha. So, itong stick foundation na lang, medyo maganda pa. Mas maganda pa yung coverage nito. Maglalagay na rin ako sa neck para pantay siya. So, ito siya on one side of my face. Parang hindi ako naka-foundation. Very natural lang yung dating niya. Ito yung side na wala pa. Na-even out niya yung skin tone ko and nawala yung redness. So, very good. Parang medyo powdery yung finish niya. So, i-apply ko na siya on the rest of my face. So far, okay siya sa akin. Okay sa akin yung sponge. Sa stick foundation, okay naman siya. Ang pangit ng pimple ko. Kitang-kita. Yan na. Ito na yung kaya niyang pagtakip dun sa pimple ko. Pero overall, I like it. Ang ganda ng shade na nakuha ko, Buff. And hindi siya malagkit. Foundation ka, pero hindi halata. Ganong effect. So, para sa akin, okay ito. Bumili ako bago kasi paubos na yung creamy glow ko. So, ganun pa rin yung presyo niya. Nagulat nga ako, 150 pesos pa rin siya. 2 years ago, 150 pesos siya. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung presyo niya. So, very good talaga yung Nichido. Favorite ko yan, guys, yung final powder. Obviously, magbe-bake na rin ako para sure. Sa mga namomroblema, yung Nichido powder is nagki-cake sa kanila. Try nyong wag lagyan yung mga areas ng face nyo na pawisin. Kasi may mga certain foundations akong ginagamit na kapag binake ko with Nichido final powder, nagki-cake talaga siya, tsaka parang ang bilis niyang mabura. Yung pag nahawakan mo, ang pangit ng tingnan. So, yun. Usually yun sa nose ko, tsaka dito sa nguso. Kaya hindi ko yan masyadong binibake. Sa mga bago sa channel ko, bakit ako nagbe-bake? Alam nyo, malaking tulong yung pagbe-bake kasi pag dito sa Pilipinas, naku, sobrang... Sometimes, hindi naman ganun kainit, pero grabe maglagkit. Alam nyo yun. Ganun talaga yung klima natin dito sa Pilipinas So, yan yung ginagawa ko para yung foundation ko hindi maghulas kagad. Maraming excited dito sa Tri-Tip 24-Hour Eyebrow Marker. So, ibang klase kasi siya, 3 tip. Okay, so para siyang tattoo sa kilay. I haven't tried this. Uy, ang ganda, in fairness. Oh. Wala pa akong masabi. Parang medyo makapal siya, yung pagkaka-drawing niya sa kilay. Tingnan natin kung okay siyang i-brush. Mahirap na siyang burahin pag in-apply. Kaya dapat dahan-dahan lang.
Ang kapal na ng ginawa ko. Nahihirapan ako sa kanya, guys. So, ayan. Sinusundan ko lang yung buhok ng aking kilay. May technique sa pag-a-apply. Kailangan masundan yung buhok ng kilay. Kaso, parang ang dark. Ang shade na nakuha ko is soft brunette. Dapat yata mas light ang kinuha ko. This is not working out. Ayusin ko siya using yung Nichido Minerals Precise Eye Pencil. Ang hirap gamitin ng Nichido Tri-Tip. Gamitin ko yung aking trusted na makeup remover. Okay, after 10 years. Para sa akin, yung tri-tip, hindi siya okay sa type ng kilay ko kasi kailangan kong linyahan yung dito dahil medyo panot yung part na dito sa kilay ko. Okay siya na pang-fill dun sa areas na, for example, dito sa part na to medyo may panot ng konti. Ayan. Pwede mo siyang pang touch up lang ng ganyan. Imimimik niya yung buhok ng kilay. Pero as is, hindi ko siya pwedeng gamitin kasi kailangan ko something na magsha-shape ng aking kilay. So, ayan, ginamit ko yung Nichido na Minerals Precise Eye Pencil in Walnut. Okay lang siya pang fill, pero hindi ko siya gagamitin as is. Stardust Eyeshadow. Tatlo lang yung shade dito. Ang gagawin ko, ito along the crease and then outer V, ito, and then inner part, ito. Ang shade nito, guys, is totally neutral. Itong brush na to, this is from Pretty Angel Shop. Paborito ko tong pang blend kasi malaki siya and then fluffy. Ang ginagawa ko dito muna sa outer V and then saka ko siya is-spread along the crease, ganyan. Gusto ko ito kasi pinaka-dark. Akala ko sa atin siya na eyeshadow, pero pag in-apply na siya sa eyelids, nagiging matte na siya. Meron pa rin konting glitters, pero hindi siya kumakapit sa skin eh. Nawawala lang. Ang gagamitin kong blending brush is from e.l.f. Meron ding brushes sa Nichido ha, kaso hindi na ako kumuha kasi ang dami ko ng brushes, so hindi na makatao. Gamitin natin tong dark. Dito ko lang siya ilalagay sa outer V. And then, unti-unti ko siya ikakalat pa loob, along the crease ulit. Konti-konti lang muna para mas madali kasi siyang dagdagan kaysa bawasan. Kaya sa eyeshadow, po konti-konti lang muna. Mas maganda nga yung tinatap nyo muna. Lalo na pag first time nyo gamitin yung eyeshadow. Naku, minsan kasi may mga eyeshadow na akala nyo hindi siya ganun ka-pigmented. Pero pag in-apply na sa eyelids, ay, grabe. Naglalagay rin ako ng konti dito sa inner. Shade kanina, and then ayan, i-blend ko yung nanditong part na to para mawala yung harsh edges. So, ganun din on the other side. 80 pesos lang to guys, 86 yata kasi naka-sale siya nung binili ko. In fairness sa kanya ha, maganda siya sa presyo niya. Last one, champagne color. And then, ilalagay ko siya sa inner part ng eyelids. Pupush lang natin. Push, ganyan. Push, push me. And then, just hurt me till I can get my satisfaction. Blend out ko lang yung powder. Kasi kanina pa pala ito naka-bake. At baka magbuo-buo na siya. Pansin ko rin yun pala. Pag masyadong matagal kong binake as in sobra, tapos yung nag-start na akong pagpawisan habang binibake yung face ko, hindi the same yung effect. Parang nakakapangit siya ng finish ng foundation. So, may tamang oras din para sa pagbe-bake. Akala ko kasi dati parang the more na patatagalin mo siya, mas okay. Kaso hindi pala. Eyeliner, 24-hour tattoo effect eyeliner pen, long-lasting and waterproof. Ay, ang ganda nito guys. Applicator, ayan o, tingnan nyo naman. Yan o, kitang-kita nyo. Ang ganda, diba? Napakadali pang i-apply. Ay, nako. Tsaka not bad na sa presyo niya. Ay. Tingnan nyo, black na black siya. Kaya very good to. Magka-curl lash tayo. Long lash, false lash effect mascara. Ang laki ng wand niya. Kakaloka.
Meron siyang fiber sa kanya, pero parang hindi ko pa ito nagagamit, but parang tuyong-tuyo na siya. Hindi ko alam kung may nangyayari. May nangyayari ba sa lashes ko? Hindi nga lang siya ganun ka-impressive. May fiber siya, pero hindi siya kumakapit dun sa lashes. Nakukuha lang ulit ng brush. Ang hirap maganon. Laki nung... Ang hirap nito. Gusto kong lagyan ng eyeshadow yung lower lashes ko, so... Ayan. Para hindi rin halata yung lagpas ng mascara. Para-paraan lang yan. Ganun talaga. Doon sa inner part ng aking eyes, kukunin ko ulit yung champagne na color and then lalagay tayo dito. Pero parang hindi siya kumukulay. Kumukulay. Yun. Okay. Wala na yung shimmer effect. Parang naging matte. False eyelashes. Ang mahal nitong false eyelashes na to, masakit siya sa damdamin ko. 198 pesos ang isa. Elise The Art of Beauty and Natural C7927 ang haba. Mukha lang siyang natural. Hindi ako kumuha ng lash adhesive nila kasi akala ko may kasama siyang glue. Wala siyang kasamang glue. Sa presyo niya kasi yung 198, akala ko meron ng libreng glue. Wala pala. Pero maganda yung Nichido na lash. True Lash Adhesive. Maganda yun, guys. Ang tagal ko rin ginamit yun. Pero, right now, ang gagamitin ko is yung Cara Beauty from Calm Cosmetics. And then, Curl Lash para mag-blend silang dalawa. Yung totoong lashes ko dun sa false lashes. Ayan. Oh, diba? And lalagyan ko lang ng konting mascara. Nichido Contour Palette for sculpting and contouring. Yes, maganda siya. Dito sa jaw. Sa ilalim ng jaw. Yung shape na rin yung gagamitin kong pang nose contour. Baka kasi masyadong dark to eh. So, dito tayo para safe. Gamitin na rin natin yung highlight. Lalagay ko siya dun sa under eye area. And then dito sa nose. Nichido True Colors Collection Powder Blush in Cool Rum. Okay, last but not the least, itong Nichido Velvet Matte Lip Pencil. Gagawa ko nito guys ng swatches and review. So, wag kayong What? What happened? Nasira na siya. Ang hirap tuloy i-apply. Tasahan muna natin siya. Inayos ko lang siya dito sa tissue. I like the final look. Hindi ko na-expect na magiging maganda yung eye makeup ko. Kasi nga, syempre, magkano lang yung eyeshadow na yun? 86 pesos lang. Pero considering the price, wow ha! Hindi ko lang nagustuhan talaga is yung tri-tip na eyebrow marker. Ito. Para sa akin, nag-struggle ako sa pag-a-apply. Kasi pag in-apply sa kilay, nagsaspread out siya. Parang ganun. So, nahirapan akong tansyahin kung gaano karami, kakapal. Medyo makapal pa nga eh, kasi hindi ko na masyadong mabura. Wala siyang sinabing waterproof, pero 24-hour eyebrow marker. So, ayun, medyo nahirapan akong burahin siya. Pero, nagawan ko naman siya ng paraan. Ayan, ginamitan ko na lang ng Nichido na eye pencil. Yun lang siguro yung hindi ko nagustuhan. The rest, okay. Yung mascara, okay lang. Hindi siya ganun ka-impressive. Ang mas maganda yung nilabas nila before, yung orange. Wala na guys, tinapon ko na. Natuyo na siya. Yun lang problema sa Nichido na mascara. Mabilis matuyo. Overall, okay siya. Kahit yung foundation, okay. Sa presyo niya, wow ha. I love the final look. Yun lang masasabi ko. Ang ginamit ko sa lips ko, this is Crimson Blush and maganda siya. Hindi talaga siya matte kasi talaga makikita niya merong pagka-velvety pa siya. Pero ang ginagawa ko dito is ayan, ganun mo lang ng tissue and then matte na siya. Yan, mas maganda nga yung itsura niyo. Tumatagal to sa lips. And kahit burahin mo siya, may iwan siyang stain. Okay sa akin ng Nichido. I'm pretty impressed kasi magkano lang ang Nichido. Isa sa mga talagang sulit, affordable, abot kaya, na talagang pangmasa. Sana na-enjoy nyo at nagustuhan nyo tong look na to. Thumbs up if you did.
And kung gusto nyo pa ng maraming ganitong klase ng video, let me know guys kung gusto nyo pa ng ganito ha, sa mga susunod na video. Okay, so yun lang. Don't forget to subscribe. Thank you so much for watching and see you again next time. Bye guys!